Good afternoon po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at magandang simulan po natin ating gawain sa pamagitan po ng pre-worship at pangunahan po tayo ni Pastora. Good afternoon po. Ngayon pa yung Sunday service. Magsimula tayo sa gawain ng Panginoon. Buksan po natin yung Bible natin sa Awit 47, verse 5 po hanggang 7. Psalms 47, verse 5 to 7. Umakyat sa trono ang Panginoon Diyos. Hatid ng trompetang malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuot. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihin. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nita. Malinaw po na sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon na siya po ay purihin natin, awitan po natin ng mga papuri. Sabi nga po rito, lahat po, even yung mga pinuno, even lahat ng may nilikha, lahat po ng may buhay po, ay magpuri po sa ating Panginoon. Kaya sige po, tayo po ay manalangin at mag-umpisa po na magpuri sa ating Diyos. Panginoon, pinupuri ka namin, Lord God. Sinasamba ka namin, Panginoon. Lord, ikaw ay hari ng mga hari, Panginoon, ng mga Panginoon, Lord God. Ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas, ang aming Panginoong Jesus, Lord God. Ikaw ang aming dakilang guro, banal na Espiritu. Ikaw ang aming nakilang manindika, O Diyos Ama. Panginoon, salamat, Lord God, sa araw pong ito, Panginoon Diyos. Ito ay naitalika, Panginoon, upang kami, Lord God, ay magpuri sa iyo at sumamba sa iyo. Hayaan mo, bawat isa sa amin, O God, sa kanya-kanyang daanan, Panginoon Diyos, O God, Lord, nakukol sa iyo ng papuri, Panginoon, O God. Sambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. Punuin mo ang aming mga puso, Lord God, na kagalakan, Panginoon Diyos. Hayaan mo na ipahayag ka namin, Panginoon, kung sino ka, Lord God. Hayaan mo na pasalamatan ka namin, Lord God, sa maraming mabubuting bagay, Panginoon Diyos, na ginawa mo sa amin, Panginoon. Sa hapong ito, hangad namin, Lord God, na lubos na maranasan ang iyong presensya, Panginoon. Kaya samahan mo kami, Lord God, ikaw ay mahalaga sa amin, Panginoon. Hangad namin, Lord, na matutunan ng mga salita mo, Panginoon, at yan ay tumusok sa aming mga puso, Lord God, at laging mapangyari ang iyong kalooban, Panginoon Diyos. Maraming pong salamat, Lord God. Lord, ikaw ang siyang patuloy na mamumunas sa gawain ito. Ikaw ang siyang maitataas sa Diyos. Salamat, Lord God, purihin ka at sumbahin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, let's worship the Lord. We
finding you through all my darkest moments. In you I find my peace. Comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging seas. Faithful, oh my God, you're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. When I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. You can stand between my Lord and me. Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Faithful, oh my God, you're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hallelujah.
Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Amen. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, napakaganda na sabay-sabay ulit tayong sasamba sa Panginoon. Amen po ba? At ang linggo po ay tinalaga ng Diyos upang tayong lahat ay mapagpala at siyempre una sa lahat, masamba natin siya sa Espiritu at katotohanan. At ito po yung time na para, this is the Lord's Day, no? Kaya napaka-importante na makita natin yung gustong gawin ng Panginoon sa buhay na to. Meron po siyang gagawin, meron po siyang ipamamalas o ipapakita kung sino siya upang lalo natin makilala ang Panginoon. Actually, ang service po natin ay ang Diyos po ang ating pakay. Amen po ba? Sambahin siya at makinig tayo siya sa salita niya at sa presensya niya. Pakiramdaman natin ang gagawin ng Panginoon kahit na nandiyan tayo sa bahay natin, medyo sabihin natin hindi tayo nagkikita-kita. Ayan, Diyos kahit saan nandoon siya. Amen po ba? At kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. Lalo na yan ang topic natin mamaya, ano? Pero may pupuntahan tayo mamaya na pag-uusapan o pag-aaralan tungkol po doon sa bagay na yan. Pero prior to that, patuloy po akong nagsasabi sa inyo kasi isa po sa mga prinsipyo ng Diyos para sambahin natin siya sa magitan ng ating pagbibigay. Yan po yung the tithes of the Lord and our offering. So, hindi po dapat yan maging makaligtaan ang mga anak ng Diyos kasi diyan niya binabase ang kanyang pagpapala. No? Isa to sa mga basehan ng Diyos. Dahil ang gusto ng Panginoon, huwag tayong mamuhay sa yaman o kayamanan ng mundong ito. Mamuhay tayo, ang kayamanan natin ay ang Panginoon. That every words that proceeds from His mouth. Amen po ba? Yan ang kayamanan na dapat nating mayakap. Dahil sabi nga, we cannot serve two masters at the same time. So ito po yung mga account name, account number na para kung gusto nating ipaabot ang ating alay sa Panginoon sa magitan po ng itong mga bank accounts na to. Amen po ba? So, tingnan natin pertaining sa prinsipyo ng pagbibigay ng isang Kristiyano sa Panginoon. Bakit kaya? Una-una, no, pag-aralan natin, gusto ng Panginoon na magbigay tayo sa tamang kadahilan and the right reason. No? Pag-aralan natin nakaraan yan. At ngayon, ipinapaalala sa atin ng Panginoong Hesus na ang ating pagbibigay ay para lamang sa mata o tingin ng ating Ama sa langit. No? Siya yung audience natin, as simple as that. Diyan po tayo, kaya tayo nagbibigay because of His, kung anong tingin niya. How the Father sees. No? Paano na nakikita to? Doon lang tayo nakatingin. So titingnan natin, nabasa na rin natin nakaraan ito na Matthew 6:3-4. Ngunit kung naglilimos ka, wag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Nabasa na rin natin nakaraan. Pero upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong ama, nakakakita, yun ang sinasabi ko, amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. So, hindi na kailangan pa nating pang ipagpunyagi o sabihin, ipagyabang, whatever. Ang isang tawag dito, ang pakay natin kung ba't tayo nagbibigay is gusto natin na yung tingin ng Diyos, hindi po yung tingin ng tao. Ang importante sa atin. No? Pag nagbigay tayo, we are not simply adding to the church budget. Tandaan po natin yan. Ito para makadagdag to sa budget ng church. No? Maaaring na magandang tignan, pero kapag nagbibigay tayo, maging thankful tayo doon sa binigay nating offering para sa Panginoon. Amen po ba? Dahil ito'y binigay natin, hindi para sa dagdag budget, kundi para sa ito po ay nagpapasalamat tayo as an offering to the Lord. Lagi yun ang purpose. Lagi natin itutuon yung sa Diyos. No? Yung mundo, wag nating hayaan na yan na manguna lagi sa motibo natin. Kasi pag nanguna sa motibo natin ang mundo, ang tao, mahihirapan tayo makuha ang puso ng Diyos. Amen po ba? Hello? We must all give as unto the Lord. This is our ultimate goal in giving is to please the Lord. Tandaan natin. Ultimate goal natin is to please the Lord. Amen. Once we give this unto the Lord, bahala na ang Panginoon kung paano niya ilalagay kung saan-saan. Amen po ba?
At kaya po ng Panginoon. At gusto lang ng Lord, itutok natin ang sarili natin sa Kanya. Hindi po sa mga bagay dito sa lupa. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? At na tayo po ba ay conscious dito sa katotohanan na nagbibigay tayo sa Panginoon at nakikita to ng Diyos? Kailangan, alam natin yun. Pag nagbigay tayo, nakikita to ng Panginoon. Yan ang purpose natin. Because we want to give an offering to the Lord. Amen po ba? Not to the church it's per se, but to the Lord. Tandaan po natin na, minsan hindi na ituturo yan. Basta't magbigay ka lang kasi naawa ka sa church. Hello? No. Ayusin natin ang ating motibo. Kaya tayo nagbibigay because we want to please the Lord. Naintindihan po natin. Gusto nating ibigay ang offering sa Diyos. Amen po ba? Kasi kapag tumingin ka sa church, tumingin ka sa tao, ang pangailangan niya, misa susukatin mo yan eh. Tama? Pag nakita mo, mayaman naman ng church eh. Ito na lang ibibigay ko. Sinakit hindi sa akin. Pero kung ang sukatan mo ay ang Diyos, wala kang susukatin. Naintindihan natin? Everything comes from your heart. Lord, gusto ko itong i-offer sa'yo. Sinakit hindi sa akin. Tama ba yan? Kapag nagbibigay ka sa tao, pag asukatan mo yung tao, anong gagawin mo? Susukatin mo, meron namang may trabaho naman yan, tsaka meron namang ano yan. Di ba? Tama pa ba ako? Pero pagka ang tiningnan mo ang Diyos at inudyok ng Panginoon sa'yo, ibigay mo ang nasa bulsa mo. See? Yes, Lord. No problem. Naintindihan natin? Walang dahilan. Walang reasons na mag-a-arise o na lalabas para sukatin mo yung pagbibigay. Sikreto po yan. Sikreto ba yan, Pastor? Totoo. Kasi karamihan ng tao nakatingin sa mundo. Hindi sila nakatingin sa Diyos. Hindi ba natin? May natutunan ba tayo? Ba tayo nagbibigay? Mahal natin ang Diyos. Amen po ba? Sige, dalhin po natin ang ating kaloob sa Panginoon at upang maipanalangin natin ang offering na yan. No? So maganda po. Amen. Thank you, thank you. So let's all stand and let's pray for this offering. Lord, maraming po salamat. Napakabuti mo. At tunay nga, Lord God, ayusin mo ang aming puso. Kaya kami nagbigay dahil mahal ka namin. Kaya kami nagbigay dahil ito'y walang sukatan. Ito ay ikaw. Ikaw nakakita, binigay namin ito sa iyo. Hindi namin ito binigay dahil sinusukatan namin ang aming pagbibigay. O dahil nakita namin sa mundo, ang katayuan ng church, ang katayuan ng tao. Hindi, Lord, thank you. Dahil naayos mo aming puso, nagbigay kami dahil ikaw, dahil sa iyo namin ito ibibigay. At gusto namin ito, Lord God, na pagpalain mo at ikaw, Ama, ang siyang maluwalhati sa mga bagay nito. Open the floodgates of heaven and pour out your blessing upon these things, Lord. Maraming po salamat for your glory, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So sige po, tayo po makaupo and be in the presence of the Lord. At patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. At maganda po pag-aralan natin ito. Amen? Actually, under pa rin po tayo doon sa pinaka head topic natin is the power of the Holy Spirit. At tandaan po natin, ang lahat ng pag-aaral natin, ang lahat ng nangyayari po sa atin sa time natin ito. At kahit nung una pa, ay kapangyarihan po ng Banal na Spirit. It is not by might, it is not by power, but by my Holy Spirit. So as simple as that. So nandyan na po yun. Ang power ng Holy Spirit ay palaging magmamanifest yan. Amen ba? If the Word of God ay na-release, ang kapangyarihan ng Diyos ay kasama doon. Naintindihan ba natin? So, sabi ko nga, we have to listen intensely. Makinig po tayo with intensity, makinig po tayo ng masiding pakikinig upang makuha natin yung mensahe upang yan ay dumaloy sa ating buhay. Actually, tuturo ko po sa inyo is, ito po yung devotion na inimpress sa akin ng Panginoon. At pwede ko sabihin talagang hindi ko sinasabing biglaan, pero I believe ang Diyos ang naglagay nito. Actually, meron naman po ako talaga ituturo, pero ito po ang inimpress sa akin ng Panginoon. Dahil gusto ng Lord na ituro niya to sa atin.
Gusto niya na maintindihan natin that ang Diyos ba ay nagdedepende sa atin, sa lahat ng bagay, o sa anumang bagay dito sa lupa. Yun ang gusto kong makita natin. Kasi hindi niyo napapansin ang tema ng ang ating pinag-aaralan kahit ng Wednesdays, Fridays, and Sundays, it's more on the kung sino ang Diyos. Ang lahat ay nakadepend dapat sa Kanya. Dapat maintindihan natin yun. Katulad ng offering kanina, hindi tayo nagbibigay dahil tinitingnan natin ang sitwasyon sa mundo. Magkakaroon ka ng sukatan. Paano mo binibigay? Pero kung sukatan mo ay palagi ang Diyos, wala kang sukatan. Naintindihan po ba natin? It is the same with this teaching. No? Ang nangyayari ba sa mundong ito ay nakadepende sa atin o nakadepende sa Diyos? Maganda kasi maintindihan natin na ang Diyos ay hindi nagdedepende sa ating sitwasyon o sa ating mga kagustuhan. Tandaan po natin. Pwede ba sabihin, Pastor, di ba nagpe-pray tayo? Maya maintindihan pa natin ang gusto. Kung anong prayer na yan. Unahin ko na, baka makalimutan ko. Ang prayer natin ay nagdedepende sa gusto ng Diyos. Naintindihan po natin. Hindi ka magpe-pray dahil sa kagustuhan mo. Hindi po. Yung kagustuhan mo, dahil alam mo, yan ang kagustuhan ng Diyos. Kaya mo pinagpe-pray yan. Maintindihan po natin ang faith. Maintindihan po natin ang the will of God. No? Hindi po yan basta-basta na parang kung sino tayo. Wala tayong bearing. Wala tayong, pwede ko sabihin, huwag tayong masaktan. Wala tayong halaga. Kung i-compare sa kalooban ng Diyos. Maintindihan natin yan. For example, sa akin, kung meron siyang sinabi sa akin, no, yan ay gusto niya. Hindi siya naapektuhan kung ako ay para lalong maging maganda ang buhay ko. Hindi siya. Lalo akong maging epektibo sa pastoring ko. Hindi po. Nakikinig po ba tayo? O di kaya ay dahil nakakaawa ang sitwasyon ko, o kung ako ay may problema, at kung ako ay nahihirapan, hindi po siya nakadepend sa akin. Hindi niya po tinitignan kung ano ang sitwasyon ko. Hindi niya tinitignan kung ano ang nasa isipan ko, kung ano ang gusto ko, kung ano ang katayuan ko, kung ano ang meron ako. Hindi. Hindi dahil may sinabi siya sa akin na it will come to pass, no matter what, na siya ay nagde-depend na sa akin. Ganun ba yun? Kapag may sinabi siya sa akin, it will come to pass no matter what, siya ba ay nagde-depend? O dapat bang siya mag-depend na sa akin? Hindi po. May pinangako siya, hindi siya nagde-depend sa akin. Amen po ba? Tandaan po natin yan, ha? Hindi nagde-depend ang Lord sa atin, kahit sino rito sa mundong ito. Never and it will never be. Mamaya sasagutin natin mga tanong ninyo. Hindi may sinabi siya kasi yun ang gusto niya. Mangyari. Gusto niyang mangyari o gusto niya sabihin ng isang bagay para mag-glorify siya. So one thing na pwede nating isipin, pipiliin natin yung gusto ng Diyos na sabihin sa atin. Pero hindi po. No? Gusto ng Diyos na tayo malaman natin na ang gusto ng Diyos ay hindi po pwedeng apektuhan ng kung sino pa man. Tandaan po natin. Hello? Kaya ang importante, para mapunta na kagad natin, alamin natin ang kalooban ng Diyos. Naintindihan ba natin? Sometimes we depend on ourselves. Dahil ako'y nakakaawa, dahil ako'y magaling, dahil ako'y kung ano-ano. Kaya binibigay ng Diyos sa akin yan kasi ganito, ganyan, ganyan. Di po. Tandaan po natin, we are the clay and He is the potter. Hello? Naintindihan po ba natin? Ang Diyos, kung saan niya gustong dalhin ang mundo, kung anong gusto niyang gawin sa tao, gagawin niya yun. Pero inulit ko, ini-inform niya muna tayo. Katulad ng pinag-aralan natin ng Friday, God will inform us bago niya gawin ang lahat ng bagay na ito.
Nasa ating pagpipili kung tayo maniniwala sa gusto ng Diyos. Pero kung hindi niya gusto, kung ayaw natin yung kalooban niya, it's up to us. As simple as that. Wala na po tayong ibang. Bakit, ano bang pakay ko dito? Bakit, anong pakay ng Diyos? Bakit gusto niya malaman natin na hindi siya nagde-depend sa gusto niya? Pakay niya kasi rito para malaman natin na hindi siya naapektuhan, malaman natin na tayo ay pag-aari ng Diyos, wala tayong karapatan para manghusga sa Kanya, wala tayong karapatan na para sabihin, Lord, unfair ka, wala tayong karapatan na sabihin, Lord, hindi mo sinabi sa akin, binigla mo ako, nangyari ang mga bagay, bakit nagkaganito? Wala po tayong karapatan sa lahat-lahat ng bagay na yun. Amen po ba? Naintindihan ba natin? For example, kung nung bata ka, mahirap ka. Ano raw, nung bata ka? Mahirap ka. No, nung bata ka. Pero gusto ng Diyos na gawin kanyang manager ng bangko one day. No? Sa paglaki mo, yes, mahirap ka, pero gusto ng Lord, gawin kang manager ng bangko. Hindi dahil sa, alam mo ito, tandaan mo, hindi dahil sa mahirap ka, kaya niya sinabing, gagawin kang manager ng bangko para makaahon ka. Hindi po. Sabi ko nga sa inyo, ang Diyos ay hindi nagde-depend sa katayuan natin. Naintindihan po ba natin? Dahil ang gusto ng Diyos, makinig kayo, gusto ng Diyos, makilala natin siya, na siya ang mabuting Diyos. All we have to do is to depend totally to Him. Yan ang gusto ng Diyos na maintindihan natin. Dahil sometimes, ang tingin natin sa Diyos ay parang isang gamit, isang Diyos na kaya nating utusan, isang Diyos na kaya nating pagalawin, isang Diyos na para kaya nating sabihan kung anong gusto natin. Hindi po. Hello? Minsan ng tao nawawala ng respeto sa Diyos. Hello? Minsan nangyayari, Lord, tawag mo ako ng taxi. Wow, ginawang caller. Lord, ba't ganon? Ganito, ba't ganyan? Ba't ganon? Wala, hindi po pwede. Hindi dahil sa nahihirapan yung bata na yan, kaya gusto niya maging manager siya ng bangko, kundi gusto niya yun dahil gusto niya. Dahil gusto niya ma-display ang glory niya. Kapag ikaw ay mahina, ikaw ay, dahil sa kalakasan ng Diyos, ikaw ay malakas. Palakpakan natin ng Panginoon. Hindi siya naapektuhan ng kalagayan ng anuman dito sa lupa. Tandaan po natin. Kung ano ang ibig at gusto niya, yun ang mangyayari. We are the clay and He is the potter. Yan ang kalooban ng Diyos. Alam niyo, ang gusto ng Panginoon, ilagay natin ang ating puso sa Kanya. As simple as that. Lord, ano yung plano mo? Ang gusto ng Diyos, mangibabaw, manguna ang plano ng Diyos sa ating buhay. Naintindihan po ba natin? Pero Pastor, bakit marami pang naghihirap? Pwede mong tanungin dahil sa pinag-aaralan natin ngayon. Pero ba't ganon? Marami pa rin naghihirap. Kasi, anong sagot? Hosea 4:6. My people are destroyed because of lack of knowledge. Kaya sila nagkaganon. Kaya sila napahamak. Hindi nila, katulad ng pinag-aaralan natin ngayon, ayaw nilang kunin ito. Ayaw nilang maisapuso ito. Ang gusto lamang nila, kung anong gusto nila. Hindi nila alam ang katotohanan. Hindi nila kilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Si Jesus, hindi nila alam kung anong ginawa ng Panginoong Jesus. Hindi nga alam nila yung creation. Hindi nga nila alam, si Jesus nandun pala time of creation. Hindi nga nila alam na ano yung kalooban ng Diyos. Nung araw, sabi ko nga tinanong ako, Brother June, di pa ako pastor, ano sa tingin mo ang meaning ng buhay natin? Bakit tayo kinreate ng Diyos? Alam mo, sagot ko nun? Because the Lord wants fellowship with us. Kung titignan mo, tama yun.
Pero hindi po. Hindi po nalulungkot ang Diyos. Ang Diyos ay kaya niya mag-isa. Masaya siya. Kahit kailan hindi niya kailangan ng fellowship. Kahit ang angels, hindi niya kailangan. Ba't nilikha tayo ng Diyos? Kasi gusto niya. Hello? Dahil gusto niya yun. Mapag-ibig siya, mapagmahal siya. Gusto niyang i-demonstrate yung glory niya. Gusto niya ipakita sa mundo kung sino siya. Amen po ba? Ang alam lang ng nila ang alam lang ng iba na sila ay nilikha ng Diyos, created by the Lord, at masaya kung ano ang nasa mundo. Ganun ang alam ng mga tao, even ang mga Kristiyano, ganun din ang alam nila. Ay, kinrate ako ng Diyos di magsaya ako dito sa mundo. Ang mundong ito ay nagpapasaya. O tok-tok ako dito, ay tok-tok na naman. Yun ang maganda Kasi yung mundo, yan ang magpapasaya sa akin. Kasi hindi nga nila alam. Hindi nila alam na ang Diyos ang dapat na kasiyahan natin. Ba? Ayaw natin mapahamak. Tandaan mo to, kapatid. Makinig ka. Ayaw mo mapahamak. May kalooban ng Diyos sa'yo. May will ang Diyos sa'yo. May gusto siyang gawin mo. Malaman mo. As simple as that. Kilalanin mo lang siya bilang Diyos at sarili mo tagapagligtas. At tandaan mo yun. Wala ka nang hahanapin pa. Dahil doon ay nakapaloob kay Jesus ang lahat-lahat. He's the center. In Philippians, in Colossians, sinabi po yan. At tandaan natin para maintindihan pa natin ang gusto kung sino ang Diyos. So, I'll explain ito kasi first time ko lang din itong yung iba, partly, naituro ko na. The omnipotence of God, naituro ko yan. Pero una-una, God is self-existent. Wala pong nauna sa Kanya. Wala pong nag-create sa Kanya. Pwede nga tanong, ano ba ginagawa ng Diyos bago niya i-create ang mundo? Diba? Kadalasan, ang mga sagot ng ibang tao, siya raw ay nalulungkot. Ano raw? Nalulungkot. At dahil siya nalulungkot, kailangan niyang gumawa siya ng isang earth para mapunuan ang kanyang yung loneliness niya. Yun na sinasabi ng mga karamihan, di ba? Siguro, nag-decide siya para create ang mundo para magkaroon ng fellowship siya sa mga tao, sa mundo, kung kanino man. Dahil, yan yung dahilan niya kay Adan, nag-iisa lang si Adan, gumawa ang Lord ng mga hayop. At nung hindi na kontento si Adan, gumawa siya ng partner ni Adan. Kaya meron tayong accountability partner. Diba? So, yung ba ang katotohanan doon? Tandaan natin, ang mundo ay nandito. Pwede sabihin na, ito na, nilikha na ng Diyos ang mundo. So, hindi na malulungkot ang Panginoon. Dahil nandito tayo, so na-fulfill na yung gusto ng Lord na maalis yung loneliness niya. Ganun po ba yun? Kadalasan yan ang mga sagot. Kahit sino Kristiyano ang tanungin mo. Because of fellowship daw. Yan ang meaning nila dyan. Pero kung tutuusin, hindi kailangan ng Lord ang sinuman. Hello? Bakit? Because God is perfect. Wala kang iisipin na kulang sa Diyos. Wala. Kahit na hindi niya i-create o create niya man ito, walang basihan. Ang basihan lang, ang sabi ko, ang basihan lang ay gusto niya. Ang gusto kong maparating sa atin dito, everything must depend on Him. Ang gusto ko iparating dito, dapat lahat tayong nilalang. Alamin natin ang gusto ng Diyos. Naintindihan natin? Dahil pag hindi natin alam ang kalooban ng gusto ng Diyos,
Magmula sa kanyang attributes kung sino siya. Hanggang sa dulo, mapapahamak tayo. Kasi my people are destroyed because of lack of knowledge. Hindi nila ako kilala. Kaya marami silang desisyon na nagagawa sa buhay nila. Marami silang balakin, marami silang plano, marami silang gustong gawin. Gusto nilang yumaman, gusto nilang magpakaganito, bla 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 bla. Pero ang sabi nga ng salita ng Diyos, marami ka man nasa isipan mo, pero ang Diyos pa rin ang magpe-prevail. So, saan mo ilalagay ang sarili mo para maging maayos ang buhay mo? Sa Panginoon. Sa tingin mo ba, pag nilagay mo yung sarili mo sa Diyos, for example, ito ang Diyos, nilagay mo yung sarili mo sa Diyos, magkakaproblema ka? Ano sa tingin natin? Wala, di ba? Pero ilagay mo yung sarili mo, kung ikaw ito, ilagay mo yung sarili mo sa lahat sa iyo, sa lahat ng iniisip mo. Pero kadalasan, saan ang punta? Kapahamakan. Naiintindihan po ba natin? Sometimes we so much rely o masyado tayong nag-rely sa sarili nating kakayanan kung sino tayo. Tanggalin natin yan. Yan ay kamangmangan sa Diyos. Ang karunungan ng tao ay kamangmangan sa Diyos. At ang karunungan ng Diyos ay kamangmangan sa tao. Amen po ba? Sa Biblia yan. Sinabi ng Diyos yan. Kaya ang gusto ng Panginoon, mag-depend tayo totally sa Kanya. Amen po ba? Hindi siya naboboard. Tandaan natin. Hindi siya nalulungkot, hindi siya bored. Ay, ano ba? Boring naman. Wala akong nakikita. Wala akong nakikita kahit ano. Kahit isang daga man lang, patay na yung daga, ano. Wala akong pag walang problema, hindi masaya eh. Wala eh. Di ba? Ganun ba ang Diyos? Wala nga problema sa Diyos. He's a perfect God. Wala kang tanong sa Kanya. Wala siyang kulang. Hindi siya nangangailangan ng kung ano. Ang dami na sa salita ng Diyos dyan. Hindi siya dependent sa mundo, sa existence niya, kung sino siya. He's not dependent sa world, kung siya ay sa kanyang kaligayahan o sa kanyang self-fulfillment. Wala po. Walang kailangan ng Diyos. Sabihin mo sa katabi, walang kailangan ng Diyos. At pwede ko sabihin, maraming salita ng Diyos na maisasagot diyan sa mga tanong na yan. Tignan natin muna kay Job, sa Job 38 verse 3 to 6. Nung kinakausap niya si Job at sinasagot niya, dahil si Job ay righteous man daw, pero kung tutuusin, yes, righteous siya, diniklara ito ng Diyos. Pero during the squeezing, or sinasabi nga natin na during this adversity na kinaharap niya, nakita na natin ang puso ni Job, pero may purpose ng Lord. May gusto siyang gawin. Kaya inalaw niya yon. Hello? Kaya kung may nangyari sa buhay mo, at maaring hindi maganda, pwede mo sabihin kasi kasalanan mo, hayaan mo na lang yun. Huwag mo na i-condemn ang sarili mo. Inalaw na ng Lord dyan kasi may purpose siya. In Christ, there is no condemnation. Kaya yun yung sinasabi ko, kung ang tao ay nalubog sa kasalanan, kung ang tao ay nagkamali sa mga diskarte, at nangyari na yan, hayaan mo na yan. In Christ, there is no condemnation. All you have to do is what? Lumapit tayo sa Panginoon. Lord, tulungan mo ako. Naintindihan po ba natin? For all have sinned and come fall short of the glory of God. Pwede mo sabihin, Kristiyano ka na kasi, bakit nag-fall ka pa? Grabe. Who are we? Amen po ba? Ang dapat sabihin natin, gusto ng Diyos na bumangon tayo. Naintindihan ba natin? So, tingnan mo kay Job. Di ba? Inakusahan ni Job ang Lord. Pwede nga sabihin ng Lord, Job, inakusahan mo ako. Pak, alis ka dyan. Tak. Pitikin kita, gawin kitang nana. Hello? Pero hindi ginawa ng Diyos na gawin nana si Job. Nagkaroon siya ng nana sa katawan. Naintindihan ba natin? So, tingnan mo, Job 38, 3-6. Tumindig ka riyan at magpakalalaki, sabi niya kay Job. Tanong ko'y sagutin, ikaw ay magsabi, ha? Magpakalalaki ka, Job. Ikaw ba ay tao na nang gawin ko ang mundo? Kung may nalalaman ka, lahat ay sabihin mo. Hinahamon siya ng Panginoon. Tama po ba ako? Sino nagpasya tungkol sa lawak nito? Lawak, universe. Nandun ba si Job nung nilikha ng Lord ang universe? Ikaw, tayo ba ay nandoon? Wala tayo doon. Sino sumukat?
Ng lahat na. Pero ba nasukat ng Diyos lahat yan? Yes! Iyay, di kaila sa iyo. Alam mo yan, Job, ibig niya sabihin. Siguro nakikita niya yung kalawakan, yan ang ibig sabihin ng Diyos. Sino may hawak ng pundasyon ng mundo? Sino ang naglagay ng mga panukalang bato? Kung isasabihin ko lahat yan, sino ang tumitigil sa alon ng dagat? Hello? Sino ang may hawak ng niebe, ang snow, ang bagyo? Sino may hawak? Kaya mong hawakan yan, Job? Job! Naintindihan ba natin? Hindi. Wala tayong kakayanan gawin lahat yun. Ang Diyos lang ang may hawak lahat nga. Siguro nakukuha niyo yung pinupuntos ko dito. Naintindihan ba natin? Sa halip, taglay o hawak niya ang buhay at sa kanyang sarili, hawak niya. Ang buhay, ang life, ay nasa kanya. At ang buhay na yan ay siya. At mas tiyak na siya ang kabuuan ng buhay at sa kanyang sarili. Siya lumikha lahat na yan. Kanya lahat yan. Amen po ba? Naintindihan ba natin? Batay sa batayang iyan, dapat siya ay self-existent and self-sufficient. Sa magitan ng hawak niya ang buhay, ang life, hawak niya ang life, at sa kanyang sarili, yan ang batayan. Dapat siya ay self-existent and self-sufficient. May explain ko sa inyo self-existent. At ina-explain ko na rin paunti-unti. Self-existent means wala siyang basihan, walang naglikha sa kanya, walang gumawa sa kanya, siya ay nandiyan. Amen po ba? Sa simula't simula, nandiyan ang Lord, at siya ay self-sufficient, hindi niya kailangan ang sinuman. Pwede niyang likhain dahil gusto niya. Pwede niyang wag likhain dahil gusto niya. Naintindihan po ba natin? Ang gusto ko kasi marating dito, o gusto ng Lord na marating natin dito, that He is sovereign, makapangyarihan sa lahat. Kailangan ang tao nakadepend sa Diyos, hindi sa mga bagay dito sa lupa. Palakpakan natin ang Panginoon. Napatay yung lamok, napapalakpak tuloy ako. Napatay yung lamok. So, naintindihan po ba natin? Ito ay dahil ang Diyos ay buhay sa at sa kanyang sarili na hindi siya dependent sa ano paman, tao man o bagay, lugar man, pangyayari, sounds like, ano pa? Hello? Hello? Sa katunayan, no, may pagkakaiba po ang nature ng Diyos at ang nature ng creation niya. Diba? Iba ang Diyos, iba ang likas ng nilikha niya. Kasi kailangan natin maintindihan ito. Ibang creator, ibang creature. Creation. Tayo creation ng Lord. Creature. No? Iba tayo. Not definition, kung iba ang nature ng Diyos at sa nature natin. Tandaan po natin yan. Siya ay nandiyan dyan. Tayo po ay nilikha dito sa mundong ito na totally dependent sa Kanya. Siya ay nandiyan dyan, hindi siya dependent kanino man. Ano raw? Hindi siya dependent kanino man. Pero tayo ay nilikha, dependent tayo sa Diyos. Magkaiba po kasi ang creator at ang creation. Naintindihan po ba natin? Kung babasahin natin sa Jeremiah 1:5, deriving life from the one who is life. Galing tayo sa Kanya. Naintindihan po ba natin? Ang Diyos ay hindi galing sa atin. Neither ang Kanyang kalooban, neither ang Kanyang iniisip, neither kung ano paman, lahat ng bagay, hindi galing sa anong paman bagay. Siya ay self-existent.
Naintindihan po ba natin? Sabi sa Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. In English ko po kasi sa Tagalog, ibang-iba. Before I formed you in the womb, I knew you. Nasa sinapupunan ka ng nanay mo, kilala na kita. Before the world began. Yun po, the all-knowing God. Lupet, di ba? Alam mo bakit gusto aminin ko sa inyo kung kailan ko ito ginawa. Kailan ito inimpress sa akin ng Lord. Kanina sa devotion. I don't know. Because the Lord, I believe, is doing something to somebody. Meron kasi silang may mga tao po na nakikinig sa akin ngayon na hindi nila kilala ang Diyos. May doubt sila sa existence ng Lord. May doubt sila kung sino si Jesus. May doubt sila sa kung sino ang Diyos. Meron po silang doubt. I believe gusto ng Lord buksan sa isipan nila ito. Gusto ng Diyos na ipakilala siya sa mga tao ito. Kanina in devotion, meron po akong prepared gagawin, pero hindi na po yun ang pinulso ko kanina. Ito po. Dahil gusto ng Lord, makita natin ang dependency natin sa Kanya. Ang gusto ng Lord, masyado tayong abala sa sarili natin. Masyado tayong gusto natin i-focus sa sarili natin, ang buhay natin sa sarili natin. What's life anyway? Sabi nga ni Paul, to live is Christ and to die is gain. Kaya sabi niya kay Jeremiah, before I formed you in the womb, I knew you. Kilala na kita, anak. May plano na ako sa iyo, pero gusto kong malaman mo yung plano ko para maging maganda ang buhay mo. Pero anong ginagawa mo? Nakatingin ka dun sa gusto mong gawin. Nakatingin ka dun sa iniisip mong plano. Ang plano ko, ang pinakamaganda sa lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit ganun ang tao mag-isip? Bakit hindi nyo kunin ang aking kaisipan? Bakit hindi nyo kunin ang aking plano, ang gusto ko? No? Tutuloy kong Jeremiah, makakita niyo Jeremiah 11 ba? Na maganda ang plano ng Diyos. Before you were born, I set you apart. Bago kayo nilikha, tinalaga, nakita. I appointed you as a prophet to the nations. Inasabi ko sa inyo, brothers and sisters, lahat na nakipagkaisa sa Panginoon, lahat na born again, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. Lahat tayo may assignment na dapat natin tutukan, na dapat natin bigyan ng diin, ng pansin. Hindi itong tok-tok na to. Hello? Masyado tayong abala. Masyado tayong nagpapakaligaya. Kanina may nakita. Hindi naman ako naghahanap talaga, kaya lang pansin ko parang kilala ko to. Tinignan ko. Nagtutok-tok. Sige pa. Kung doon nga, may abala tayo. Naghanap tayo ng mga style. Hello? Naghanap tayo ng style kung paano natin mapaganda yung tok-tok natin. Pero ayaw ta alamin kung sino ang Diyos. Hello? In Psalms 139 verse 13, ang anumang aking sangkap. Ano yung sangkap? Kung ano man meron tayo. No? Kung meron tayong bituka, puso, balon-balunan, kung ano pa man. May balon-balunan ba tayo? Log B, may balon-balunan ka, no? Meron daw. Nandito kasi magte-testify sila mamaya, pagte-testify natin to. Tama ba? O tama, o. Ang anumang aking sangkap, mga mag-asawa ng bibig. Ikaw, O Diyos, ang lumikha, sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Sisi, nandun eh. Amen po ba? Hindi na, alam na ng Diyos lahat yan. Siya na ang humubog, siya na ang humawak, siya. Hello? Lahat tayo nasa kamay ng Diyos. At dapat tutukan natin yun. If you are a born-again Christian, if you are a child of God, tell you,
Tutukan mo yung kamay ng Diyos, tutukan mo yung mukha ng Diyos, tutukan mo yung kamay ng Diyos. Huwag mong tutukan ng mundo. Ang mundo, ang mukha ng mundo, alam mo kung sino? Sino ang Diyos ng mundong ito? Ang diablo. Pastor, nagagalit ka na naman. Hindi po, sama po magalit dahil yung puso. ang existence natin ay nagde-derive po to sa ating mga magulang. Tutusin, meron galing tayo sa magulang natin, sa mga tatay at nanay. Pero habang patuloy tayo nabubuhay, ang Diyos ng universe na ito, siya po yung nagsusustain ng lahat ng ito. Po ba? Dependent po tayo sa Kanya, hindi lamang po sa earthly father natin, but also to our heavenly Father. Amen po ba? Kasi kailangan natin yun. Dahil gusto ng Panginoon, tayo po ay totally na mag-depend sa Kanya. Pero tandaan natin, katulad po na sinabi ko sa inyo kanina, ang nature natin ay dependent sa Diyos, pero siya ay walang dependency. Hindi siya nagde-depend sa atin. Siya po ay self-existing. Hindi mo siya masusukat kung gaano siya kalaki, kung ano yung standards niya. Yes, nasa Bible, kung ano gusto niya. Pero hindi po natin pwede itong ihambing sa standard ng tao. At ang kanyang existence ay wala pong, grounded po yan sa sarili niya. Amen po ba? Siya po ay nag-derive sa sarili niya. Wala po siyang pinanggalingan, wala po siyang pinagkopyahan, wala po siyang katulad natin, tayo ay may galing tayo saan? Sa ating mga magulang. Galing sa Kanya at galing din tayo sa mga magulang natin. Naintindihan po ba natin? Wala pong nagdala sa Kanya para siya maging Diyos. Dependent. Hindi po siya nag-depend kahit kanino, paulit-ulit ako rito. Siya po ay nandiyan na siya. Hindi po siya, wala po siyang, ulitin ko, paulit-ulit ako, wala siyang pinanggalingan, wala po siyang, hindi pa siya limited, hindi siya changeable, hindi po siya parang tao, na nabuhay, then mamamatay, may katapusan, siya po ay walang katapusan. Amen po ba? Ang Diyos ay walang simula at wala ring katapusan. Ang tao ay may simula, pero wala rin pong katapusan. At naulit ko, hindi po siya nag-depend sa ano pa mang bagay dito sa lupa. Nag-iisang Diyos lamang na walang simula na may kakayahang i-create ang mundo mula sa wala. Kaya inulit ko para maintindihan natin. And for us to love the Lord with all our hearts, with all our soul, with all our mind, with all our strength. And for us to depend ourselves to Him. And for us to know, lahat tayo malaman natin na siya yung buhay natin. Amen po ba? Hindi po nangyari sa kasaysayan ng sasinukob na ang Diyos ay nag-depend sa atin. Tandaan niyo po yan. Lahat tayo, buong mundo, sansinukob, the universe, all of these things, nasa kamay po lahat ng Diyos siya. Naintindihan po ba natin? Para maunawaan natin na ang buhay nito ay hindi ligalig. Ang buhay nito ay hindi sa mundo. Hindi yan ang desire natin. Ang desire natin is the Lord. Naintindihan po ba natin? Pinapaunawa sa atin to upang maging stable ang ating kaisipan tungkol sa Kanya. Hindi tayo pupunta sa punto na ayaw natin sumunod sa Kanya. Hindi tayo pupunta sa punto na kulang-kulang ang kaalaman natin sa Diyos. Hindi tayo pupunta sa punto na hiniibig ba ako ng Diyos o hindi. Hindi tayo pupunta sa mga tanong patungkol sa Diyos. Ang Diyos ay siya lahat. Amen po ba? All we have to do is to have the mind of Christ. Naintindihan ba natin? Ano raw? Ang dapat natin gawin ay magkaroon tayo ng kaisipan ni
Kristo. Yan ang gusto ng Diyos, yan ang gagawin natin. Sinabi ng Panginoon, no matter what, it will come to pass, gagawin ko yan. Amen po ba? Gustong gawin ng Diyos sa'yo, maging hari. So sige, no problem. Gusto ng Diyos na gawin kang pare. Anong pare? Yung pare. Yun ang ibig sabihin. Di ba? Gusto ng Diyos na maging, you belong to the royal priesthood. So be it. Amen po ba? Pero hindi gusto ng Diyos na pumunta ka na impyerno. Never, and it will never be. Pinag-aralan natin yan, nakasulat na yan. Amen po ba? Ano gusto ng Diyos? Saan ka mapunta? Sa kaharian niya. You belong to Him. You don't belong to the enemy. Yun ang gusto niya. Pero sinong gustong pumunta sa impyerno? Wala, di ba? Pero ba't napunta ang tao sa impyerno? Bakit napalayo ang tao sa presensya ng Diyos? Dahil my people are destroyed because of lack of knowledge. Mas sinunod nila ang gusto nila. Mas sinunod nila kung anong nasa isipan nila. Kaya nga, gusto ng Lord ipaalam ito na nasa kamay kita na. Amen po ba? Gusto ko na manatili ka sa kamay ko. Gusto ko makilala mo ako. Gusto ko na ako ang kaisipan mo. Yung gusto ko, yung pakay ko, yung plano ko, yakapin mo ng gusto at tumakbo ka doon. Naintindihan po ba natin? Para hindi tayo mapahamak. Pero kung ayaw natin, that is our right. Amen po ba? Gusto natin yan. Pero ang Diyos, hindi siya nagde-depend kanino pa man. Naintindihan ba natin? He is self-existent. Nandiyan siya. Naintindihan ba natin? And God is self-sufficient. Ba't kung nasabi, He is self-sufficient, kung self-sufficient siya, siya ay self-divine. No? Hindi niya kailangan ang sino pa man. Siya ay makalangit. Siya ay nasa supernatural. Hindi siya namumuhay sa natural. Namuhay siya sa natural by the Lord Jesus Christ, pero hindi yan ang pag-usapan natin. Ang gusto natin maintindihan dito, namuhay nga si Jesus sa natural, pero He walked in the supernatural. Naintindihan ba natin? Kung ano yung tayo niya. Yes, 100% human, pero tinakbo niya ang kaisipan ng Diyos. Sa Psalms 135 verse 6, ang anumang hangad niya sa langit man o sa lupa, at kahit sa karagatan, kung anumang kanyang nasa, kinaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Kasi makalangit. Diyos siya. Self-divine. Amen po ba? Yun ang gusto niya. Siyempre, pag makalangit na sa sarili niya, self-divine siya, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kasi perfect yun. Hindi katulad ng tao, pag ang tao gumawa lamang ng isang project, sinabit sa teacher, pagdating sa teacher, wasak na kagad, ang bilis. Hindi man lang tumagal. Kasi hindi makalangit, makalupa. Naintindihan ba natin? God is self-sufficient, then He is also self-wise. Marunong siya. Proverbs 3:19, karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Hindi ito kaya ng kaisipan ng tao. Sabi ng ibang tao, kung paano raw na-divide yung Red Sea doon sa Ten Commandments dahil gumawa raw ang tao ng malaking pahangin para doon mahati ang dagat. Wow, kahit anong gawin mo pa kapatid. Kahit pagsamasamahin mo lahat ng tornado, lahat, pag ayaw ng Diyos, wala kang magagawa. Sa Panginoon, mahahati ang dagat. Tapos ka agad. Mahahati ang Jordan River, nahati ka agad. Hindi lang ang Red Sea, kundi pati ang Jordan River. Gusto mo mahati ka din? Sabihin mo lang. Amen po ba? No problem. Ang anumang hangad niya, nasaan ba ako?
Self-wise. Sa karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Tayo ba kaya natin ayusin ang buong langit? Langit nga, hindi natin alam kung nasan eh. Paano mo pa ayusin ang langit? Amen po ba? Pwede mo sabihin, hindi ko pa nakita ang langit. Kaya nga yun, ano nakikita mo? Kung hindi mo nakita ang langit, ano nakikita mo? Baka impyerno. Wag naman. Amen po ba? So kapatid, talino ang ginamit ng Diyos. Self-sufficient, then He is also self-virtuous. Self-virtuous. Self-virtuous is yung righteous, yung pagiging, yung may moral, yung pagiging banal, yes, ganun yun. Sapagkat kung tatanggapin niya ang kanyang kabanalan mula sa iba, hindi siya self-virtuous. Then, hindi siya magiging ganap na moral. Kasi kung dedepend niya yung sarili niya, kung hindi siya self-virtuous, tumatanggap siya ng kabanalan sa iba. Nanggagaling ang kabanalan sa iba. Nanggagaling ang righteousness sa ibang tao. Nanggagaling, natututunan niya ang pagiging matuwid sa ibang tao, sa ibang elemento. Wala. Walang pinanggalingan yon. Siya'y banal. Hello? Yun ang ibig sabihin dito. Then, hindi siya magiging ganap na moral. Sapagkat siya na nag-i-increase sa kabanalan, tumataas, ay hindi siya maaaring maging pinakapamantayan ng moralidad kung meron siyang, kung nanggagaling ang kabanalan niya sa ibang tao. He is self-virtuous. Banal siya. Diba? Kaya nga sinabi niya, be holy for I am holy. Tayo dependent sa holiness ng Diyos, pero ang Diyos ay hindi dependent kahit kanino man sa kanyang holiness. Holy siya. Perfect God. Hindi ba natin? Kasi kaya ako ni-elaborate ito, paulit-ulit ako rito, upang mayakap natin that we have to depend totally sa Diyos. That this is the power of the Holy Spirit na gusto niyang ilahad ito sa atin. Kung anong attributes ng Diyos gusto niyang makuha natin ito. Naintindihan po ba natin? Sometimes we really depend on ourselves. We really depend on people. Nakadepende tayo sa takbo ng mundong ito. Kapag masaya ang mundo, masaya ka. Hindi ko na-include itong mga to, yung mga kasiyahan na yan. Ang Diyos ay nanatiling masaya. Hindi ko na-include dyan. The fruit of the Spirit, hindi ko na-include dito. Pero hindi ang kasiyahan mo mundong ito. Amen po ba? Yes, kung sinabi ng Diyos na maglaro ka ng soccer, eh, di okay, walang problema. Wala namang masama kung may PE ka, walang masama kung swimming ang PE mo, kung ang ginagawa mo ay mountain climbing, horseback riding, golf, matindi Wala masama doon. Wala akong sinasabing masama, yun. Magsaya ka, pero tandaan mo, ang source niya ng Diyos. Naintindihan po mo ba? Ang source lahat niya ng Diyos. Bakit ka pumunta sa bar? Bar. Hindi Diyos ang source niya. Pupunta ka ba doon? Siyempre hindi, di ba? Simple as that. Dahil mo ang Diyos ay, self-virtuous. Amen po ba? Self-sufficient, then He is also self-attesting. He is the truth. Amen po ba? Hindi siya maaaring sabihin mo na partially true, partially false. Hindi siya ganon. Kapag siya ay tumayo, siya ay nagsalta, katotohanan niya. Because He is the truth. He is the truth. Siya ang katotohanan. Pag sinabi ng Diyos, katotohanan niya. Hindi nagbibiro ang Diyos. Dapat makita natin yan. Bakit kamo? Kasi the Lord, sabi niya sa Romans 8:29, I predestine you to be in the likeness of my Son, Jesus Christ. Maging kamukha natin si Kristo ang katotohanan, maging totoo tayo. Sa John 16:13, pagdating ng Espiritu ng katotohanan. Remember, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, isang Diyos sa tatlong persona. Espiritu ng katotohanan, Spirit of Truth, sama yung lagi sa prayer,
Kasama lagi yan sa pagsamba ko sa Diyos araw-araw. He is the Spirit of truth. My great teacher, my counselor, my comforter, my advocate, my sustenance, my convictor, the lover of my soul, the glory of madami, my great helper. Ang ganda kasi kanina, nag-worship ako, nag-devotion ako, nag-worship ako sa Lord. Ganun ko binayba yun. Tapos ang ginawa ko, binalik ko ng pag first time experience lang, no? For the glory of God. So, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. He will teach you all things, sabi ng Lord. Tingnan mo, lahat ng bagay tuturo niya. Ang mundo ba may tuturo niya sa iyo lahat ng bagay? Limited. Ang teacher mo ba may tuturo sa iyo lahat ng bagay? Hindi. Matang tinuturo, tapos may tuturo niya lahat. Amen? Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. See? Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. See? Ang iniisip ng Diyos ay ipapahayag niya sa iyo. Sasabihin niya sa iyo. Pero all we have to do is, mag-depend tayo sa Kanya. Amen po ba? He is self-attesting. Hindi, self-attesting means sa Kanya ang katotohanan. Wala tayong dapat maging duda. Siya ang pinakadakila sa katotohanan. Hindi lamang sinasang-ayunan ng Diyos ang katotohanan, alam ang katotohanan. Hello? Totoo yan. Hindi. Sige, okay yan. Hindi. hindi pwedeng ang Lord ay kumuha ng audience o kumuha ng ang Lord ay magdedepend na, tama ba itong ginawa ko? Sige nga, tignan ko nga kung tama ito. Wala, kahit anong gawin natin, hindi natin matetest ang Lord. Amen po ba? Alam ang katotohanan at nangungusap ng katotohanan ng Diyos sapagkat siya ang katotohanan. Gusto ba natin malaman ang katotohanan? Lahat tayo dapat umasa sa Kanya. Dahil siya mismo ang pamantayan ng katotohanan. Siya ang katotohanan at Kanyang sarili, independent sa iba. Wala tayong ibang makikita ng truth o katotohanan dito sa lupa, maging sa langit, kahit saan pa man, kundi sa iisang Diyos. Galit na galit ang Diablo, nararamdaman ko. Dahil tinuturo natin ang katotohanan. The Lord wants us to believe Him. Ang Diablo, galit na galit. Tinuturo natin ang katotohanan. He is also self-justifying. No? Siya ay makatarungan. In Isaiah 40:14, with whom did he take counsel and who instructed him? Meron ba siyang inihinga ng payo? Hindi niya ba kayang hindi niya ba kayang hatulan ang mga bagay? Hindi. Kung self-sufficient siya, self-justifying siya. Kaya niyang hatulan ang lahat ng bagay. Makatarungan siya. Kaya niyang desisyonan ang lahat ng bagay. Mali. Tama. Hindi ba natin? At pag sinabi niyang tama, yes. Hindi kailangan hindi katulad sa Senado, para maintindihan lang natin, sa Senado, kailangan ng fiscalizer. Kailangan ng pro at kailangan ng anti. Amen po ba? Para mabalance yung batas. Sa Bible, hindi po kailangan ng fiscalizer. Hindi po kailangan ng pro at anti dito. Ang kailangan dito, sumunod. Lahat tayo. Kasi truth ito. Makatarungan ito. Wala po tayong i-discuss dito na kung sino ang tama at mali. Naintindihan po ba natin? Hindi po pwedeng magkamali ang salita ng Diyos because the Word of God is the Lord Jesus Christ and He is the truth. Naintindihan po ba natin? Ang mali, interpretasyon ng tao. Inuulit ko sa inyo. Kung gusto natin mag-aral ng salita ng Diyos, mag-aral tayo sa banal na Espiritu.
ang interpretasyon ng tao ang gumugulo sa salita ng Diyos. Inuulit ko po yan. Huwag mong interpretin ang Bible. Kasalanan yan. Naintindihan mo? Sumunod ka lang, makinig ka, at ituturo sa iyo ng Holy Spirit kasi siya ay makapangyarihan. He is the Spirit of Truth. Pag sinabi mong, Lord, turuan mo ko, magbasa ka. Huwag kang mag-alala, hindi ka maliligaw. Naintindihan po ba natin? Sometimes hindi kasi natin kilala ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lagi tayong nakadepend sa kahinaan natin. Lagi tayong nakadepend sa mga shortcomings. Hello? Lagi tayong nakadepend sa mga inabilities natin. Ba't ganon? Naintindihan po ba natin? With whom did he take counsel and who instructed him? May nag-instruction ba sa Lord? May nag-instruct ba sa Lord? May nagpapayo ba sa Diyos? Sino rito sa mundong ito na nagpayo sa Diyos? Even the Lord Jesus Christ, wala nagpayo sa Kanya. Hindi siya pwede pa. Si Mary nga lumapit sa Kanya. Oh, ba't hindi mo pa gawin? Maghimala ka. Ha? Humingi sila ng wine, ba't hindi mo gawin? Huwag mo akong turuan. Hindi ko pa oras. Sabi ni Jesus Christ. Sa nanay niya, dito sa lupa, Mary is not God. Hindi niya pwedeng pakialaman ng Diyos. Basahin natin sa Bible. Wedding in Cana, turning water into wine. Yun, basahin natin. Para makita natin who is the Lord Jesus Christ. Hindi siya pwede apektuhan. And ulitin ko, with whom did he take counsel and who instructed him and taught him in the path of justice? Who taught him knowledge and showed him the way of understanding? Sino? Wala po. Ang Diyos ay hindi lamang makatarungan, kundi siya ay makatarungan sa pamamagitan niya. Naintindihan ba natin? Hindi ito nagdepende sa, nag-aral siya ng theology, nag-aral siya ng naging summa cum laude siya, no? Siya yung the best sa klase nila. Wala siyang basis. Kaya yung calling, ang base niyan is only the heart of God, ang calling. Walang basis yan kung ikaw nag-aral o kung ikaw ay may ability or what. Ang Lord, tinawag ka, walang basihan. Ang basihan mo ay Diyos. You must be guided lang para maintindihan natin. Ulit ko. He is also self-empowering. Kapangyarihan siya, ang kapangyarihan niya ay walang pinanggalingan. Siya nagbibigay ng kapangyarihan. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Ecclesiastes 5:19, as for every man to whom God has given riches and wealth, binibigay ng Diyos, and given him power, ang Diyos ang nagbibigay, to eat of it, to receive his heritage and rejoice in his labor, this is the gift of God. Katulad ba ng Espiritu, dumating siya sa Acts chapter 1 verse 8, He empowered us by the power of the Holy Spirit because of self-empowerment o self-empowering ang Diyos. Hindi po niya kailangan ng kapangyarihan ng mundo o sino pa man. Hindi ba natin? Walang dependency ang Lord. Nulit ko. He is also self-knowing. Alam niya lahat. The all-knowing God. Diba? Napag-aralan natin yung mga nakaraan. Sa Psalms 139 verse 1 to 4, ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Alam ng Diyos lahat. Buhay ni David, buhay ni Bilog, alam ng Diyos. Buhay ni Tatsulok, alam niya. Hello? Alam ng lahat. Alam ng Diyos lahat. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Alam ng Diyos lahat siya. He is a self-knowing o all-knowing God. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. May sikreto ba sa Diyos? Meron ba nakatago sa Diyos? Wala. Di pa ako umiimik. Tingnan mo ha? Di pa ako umiimik. Yung aking sasabihin, alam mo na ng lahat iyon.
lahat ay di malilihim. Gusto nyo pa ng pre-tribulation? Hindi ka pa sinisilang, alam na ng Diyos kung ano ka. Hindi pa ginagawa ang mundo, alam niya na yan. Tapos na yan lahat. So, saan tayo pupunta? Saan tayo dapat mag-depend? Sa Diyos na nakakaalam na lahat. Amen po ba? Hindi siya umaasa sa anumang nilalang na malaman ang nangyari o mangyayari. Ano ba mangyayari bukas? O ano ba yung COVID-19 na yan? Ganun ba magtatanong ang Diyos? Hindi ko alam yan ha. Baka bago yan. Tapos na kasi New Testament, baka merong future testament. Hello? Ganun ba? Hindi. Alam niya na lahat yan. Amen po ba? Para umasa siya sa nilalang para sa kanyang kaalaman ay hindi kompleto ang kanyang kaalaman. Kung aasa siya sa nilalang, hindi kompleto ang kaalaman ng Diyos. Naintindihan ba natin? Kaya wala siyang inaasahan. He is self-knowing God. All-knowing God. Siya Diyos. Hindi dapat siyang umasa sa kaalaman ng iba para matulungan siyang planuhin ang hinaharap. Never. Hindi niya kailangan. Naulit ko, kung anong gusto ng Diyos, yun ang mangyari. Dahil ang gusto niya ay perfect. Ano raw? Ang gusto niya, walang bahid, walang dungis, walang dumi, malinis, maganda, maayos, kaaya-aya. Napakabuti, napakaganda. Palakpakan natin ang Panginoon. And maybe this is the last but not the least. Self-sufficient, then He is also self-excellent. Oh. Alam mo, marami tayong pwedeng i-characterize o bigyan ng attributes ng Lord pertaining to self-sufficiency. Pero binigay ko lamang po yung mga nararapat para maabot lang natin ng marami o ng maaring buo na natin maabot. At importante rito, malaman natin that God is self-sufficient. Hindi niya kailangan ng ano ba bagay. Naintindihan mo ba natin? Sino pa may natututunan? O iba, hindi pa nagtaas, wala pa rin matututunan. Balikan ko kaya. Self-divine, self-wise. Matuto tayo. Sapagkat kung may isa pang mas mahusay, mas glorious, mas kagalang-galang kaysa sa Diyos, then, umaasa siya sa kausayan na iyan ng sinuman. Meron ba mas sigit pa sa Kanya? May mas mahusay pa ba sa Diyos? Mas may mataas pa sa Diyos? Mas may kagalang-galang pa ba sa Diyos? Para sa akin, wala. At kung meron man, then umaasa siya sa kausayan na iyan ang sinuman. Ang totoong kausayang iyan ay nagkakarakterize na kung sino siya at kung ano ang nagawa niya. He's excellent. He's perfect. Wala po siyang kapantay. Lahat ng ginawa niya ay excellent. Perfect. Walang katumbas, walang kapantay. Amen po ba? Lahat ng ginawa niya. Maaring marami tayong nakitang ginawa dito pero much greater ang ginawa ng Diyos. God's perfection must be an independent perfection. Wala pong dinedependihan ang perfection ng Diyos. Wala pong pinanggalingan kahit na sa kanino. Wala pong nakapag-influence sa Diyos para siya maging perfect, maging excellent. His excellence must be self-excellent. Dahil siya yun. Siyang excellent. Amen po ba? Ang nature niya ay He is a supreme being. Superior sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay, at sa lahat-lahat. Wala na pong pwede pang mas umangat pa sa Diyos. Amen po ba? At siya ang supreme being. At gusto natin makita sa sinabi ni Pablo that Paul describes the Lord not as a creature but as the Creator. In Acts 17:24-26, di pa pala last to. Sa verse 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao.
Hindi sa siya'y nangangailangan ng anumang kaya siya pinaglilingkuran ng tao sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay. Kaya galing ang buhay? Sa Diyos. Hinihinga at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Galing sa Diyos siya. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Mula sa isa, sino? Si Adan. Tinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Nakatakda, lahat-lahat yan. Nakasulat. At pinagpala ng ganito, pagpalain ka nawa, Abraham, ng Diyos na kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. Ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsa. So kung makikita natin, no, tayo ay ginamit ng Lord, or meaning, tayo po yung naging kasangkapan ng Diyos dito sa lupa para matupad ang lahat ng saloobin niya. At pinapaalam dito na siya ang lumikha ng langit at lupa. It means, ang tao ay walang magagawa. Naintindihan po ba natin? Even in Psalms 24 verse 1 and 2, ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari si Yahweh ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Si Yahweh ang may-ari ng lahat-lahat ng ito. Naintindihan po ba natin? Kaya kung titignan pa rin natin sa Psalms 50 verse 9 to 12, bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, mga toro, mga baka o ox o whatever, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan, pagkat akin iyang hayop sa gitna ng kagubatan, maging bakang naglipana sa maraming kaburulan. Akin din ang mga ibong lumilipad sa itaas at lahat ng na may buhay sa parang ay aking lahat. Kung ako may nagugutom, hindi ko na sasabihin, yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Kanya lahat ito. Although ang Diyos dito sa lupang ito ay ang dyablo, dahil yan ang inibig, yan ang gusto ng Diyos na mangyari, pero may ibang mensahe dyan, pero ang gusto ng Diyos na ipakita rito, ang lahat-lahat ng nakikita mo natin ay pag-aari ng Diyos. Even ang sa pagsamba sa Diyos, no? Hindi dahil sa ang pagsamba natin, pwede ko ipasok ng pagsamba, hindi dahil kailangan tayo ng Diyos, kaya natin sinasamba ang Diyos dahil kailangan natin siya. Oh, you see? Hello? Our dependency is the Lord. Ang God ay hindi nagde-depend sa atin. Sambahin natin siya. Okay lang. Okay yun. Pero kung tutuusin, dapat makita natin, kaya natin siya sinasamba kasi we really depend on Him. Gusto ng Diyos na sambahin natin siya, syempre. Pero dapat maintindihan natin kung sino siya. Kapag kimakanta tayo, tinataas natin ang ating boses sa Diyos, no? Tinatanggap ng Diyos ang ating worship. Pero tandaan natin to. Huwag nating isipin. Kaya natin sinasamba ang Diyos dahil kailangan ng Diyos ang ating pagsamba. Hindi po. Dapat maintindihan natin, mas kailangan natin ng Diyos. Dahil pag sinamba natin ng Diyos, iiral ang Panginoon. Kikilos ang Diyos. Amen po ba? Tingnan mo yun sa Revelations 4:11. Ito po yung 24 elders. Kung babasahin natin na kompleto. Revelations 4:11. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili mo. This is the worship of the 24 elders. No? Dahil dapat siyang sambahin. Dahil gusto ng Panginoon
na maging dependent tayo sa Kanya. Kaya kung hindi ang buhay nating ito ay hindi ang Diyos, I tell you, saan tayo pupulutin? Amen po ba? Paikot-ikot ang sasabihin ko that we are so dependent on Him, but God is not dependent on us. He would be a God like us, but not a God other than us. Amen po ba? Kung ang Diyos ay Diyos na nangangailangan, kung ang Diyos ay Diyos na nangangailangan, kailangan niya ang ating tulong tulad ng kailangan natin sa Kanya. Napakagandang balita noon kung gayon ang gospel ay nakasalalay sa isang Diyos na hindi umaasa sa atin. So, ibig sabihin, tayo may kailangan sa Diyos. Amen po ba? Ang Diyos ay kailangan makita natin, malaman natin. He never depends on us. Inulit yan. Paulit-ulit ako lang. Kasi maganda na kung ang Diyos ay ginawa niya ito, maaring sa'yo, ginawa niya ito. Dahil gusto niya yun. Hindi dahil sa kung sino ka. Naintindihan ba natin? Dahil ikaw ay magaling magsamba, kaya gagawin to ng Diyos sa'yo. Ang katunayan, plano na ng Diyos yun. Gusto niya nang ibigay sa'yo before the world began. Hindi po kasi nagkakamali ang Diyos at never po siyang nagde-depend sa atin. Naintindihan ba natin? Pastor, bakit pag sinasamba natin siya, He inhabits the praises of His people, di ba sabi niya? Yes, tama po yun. Pero tandaan natin, papasok dito ang grace ng Panginoon. Kaya mo siya sinasamba dahil sa grace ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Ang gusto ng Diyos, siya po ang makita natin na kailangan talaga natin ng Diyos sa buhay natin. Kaya natin siya masasamba kasi we really need Him. For what reason? Gusto niya na makita natin na siya yung buhay natin, na siya yung pag-asa natin, na siya yung kailangan natin. Amen po ba? Kaya ginagawa natin ang lahat ng bagay na gusto niyang gawin dahil siya ay siya. Amen po ba? I am who I am, ang sabi ng Panginoon, na dapat niyong sambahin. Amen po ba? Na dapat niyong mahalin, na dapat niyong kilalanin, na dapat ninyong tignan na siya tayo ay magdedepend sa Kanya at siya ay totally, hindi siya nagdedepend sa atin, pero yun ang gusto niyang gawin sa atin. Hindi ba natin? May natutunan po ba tayo? Amen. Sige po, tayo po tumayo at mananalangin po tayo. At bago tayo manalangin, gusto ko munang makita natin na magpapasalamat. Sino ba representative ninyo para mag-share ng... Logby, ikaw na. Dito ka na. At gusto nyo na magpasalamat sa Panginoon dahil meron siyang... sila po yung kinasal. No? Dito ka, Logby. Tignan nyo nga kung nakikita si Bilog. So, bagay sa laki nito, nakikita. Okay, sige po. Ayun, nagpapasalamat po kami sa Panginoon at ayun na, kinasal kami noong February 20 po. Ayun, at praise God dahil kahit na kami lang po, yung binigyan kami ng kalakasan ng Panginoon na magawa yon at napagtagumpayan namin. Kaya dito rin kami kinasal at si Pastor din nagkasal sa amin at nagpapasalamat kami at yung mga may ginamit ang Panginoon ng mga tao na para tulungan kami na mag-ayos dun sa kasal namin. At binigyan niya kami ng iba yung kalakasan para magawa ito na sa tulong ng Panginoon. At ay nahihiya ko, joke lang. Ayan, nandito yung asawa ko.
Pakilala mo ang asawa mo. Ayan, Leonardo. si Abigail. Leonardo, sige. Baba mo lang para ma-option mo kayo. Okay. Yan, baba mo yung, sige lang, mag-asan magkatabi Ayan. na mga. Ayan, kahit pandemic ngayon, ayan, nagpakasal kami, kinasal kami ng Panginoon. At, di kita eh. Yun, hindi kita. Ayan. Laki mo kasi. Ayun po, nagpapasalamat kami sa Panginoon at kinasal kami ng maayos. At alam kong ayun yung gusto ng Panginoon na na ang bawat isa is na pumunta na maging mag-isa. 'Di ba? Yung dalawang tao na pinag-isa ng Panginoon ay hindi na pwedeng paghiwalay Yes. pa ng mundo. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon. Oo. So, Sister Abby. Yun na, dito ka muna. Hindi pa kami sasabihin, Sister Abby. Sister Abby, may sabihin ka ba? Isa lang. Hey, pero ikaw rin. Oo, sige. Ayun po, yun po, tunay po na tinataas ko po yung Panginoon sa buhay po naming dalawa. Yun nga po na kinasal nga po kaming dalawa. Ayun, tunay po na ito po ay isang malaking pagpapala po ng Panginoon para po sa amin. At tunay po na ang Diyos lang po ang dapat na mabigyan ng papuri sa lahat. Amen, amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Baka mo asawa mo, baka iiwan mo. Baka mo, dalayan mo. So praise God, ganyan po sa pandemic, nagmamahalan tayo. Kaya patuloy lang po tayo. So anyway, yan, marami na nagko-congrats, oh. Mga taga-ibang bansa pa. From Malaysia, Sister Norma, congrats daw. Sister Vivian, congrats. Nasasabi na, dami na, oh. Meron pa taga-Udelco, congrats daw, congrats. So anyway, papasalamat tayo sa Panginoon. Ha? So, sige po, tayo po ipanalangin ko po muna kayo bago tayo mag-off dito. At sige po, let's close our eyes. At yes, Sister Nanette, nagko-congrats din Sister Nanette sa atin. No? Nanette Tuyor. So, let's pray for this. At I believe na gusto ng Panginoon na mapagpala niya ang kanyang mga anak. Hallelujah. We praise you, Jesus. We magnify your name. We glorify your name, Lord Jesus. For you are so good and your mercy endureth forever. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord Jesus. We magnify your name, Lord God. Horo lobo shikia de santa na lang son. Kyoto store lebo shikia de son. Lord God, sa hapong ito, Panginoon Diyos, patuloy kami nagpapasalamat dahil pinakilala mo ang sarili mo sa amin kung sino ka. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Sa iyo nagmula lahat ng bagay. Lord, you're self-existent and even, Lord God, you're self-sufficient. Tusok mo to sa aming puso. Huwag mong payagan na kami, Panginoon Diyos, ay tumingin sa mga nasa paligid, tumingin sa, o mag-depend sa mga tao, mag-depend kung ano man ang meron dito sa mundong ito. Lord, tulungan mo ang church mo. Tulungan mo ang bawat isa, ang aming pamilya, ang JCF at ang Body of Christ. Lalo-lalo na, Panginoon Diyos, ang mga nangailangan ng tulong mo, Panginoon Diyos. Ipaalam mo to sa amin, tusok mo to sa aming puso, na ikaw ay nandiyan na. Lord, thank you. Totally, Lord God, help us na kami mag-depend sa iyo. Kami, ikaw lamang ang aming inaasahan sa buhay nito. You're the truth. Ikaw ang katotohanan. Ikaw ang lahat-lahat, Panginoon Diyos. Kaya tusok mo sa aming puso hanggang kaming lahat, Panginoon Diyos, ay maging katulad ng Panginoon Jesus. Tularan namin, Panginoon Diyos, kung paano mag-isip ang Panginoon Jesus habang siya nandito sa lupa. Thank you so much, Lord. Ayusin mo kami, lahat kami. Especially to those doubter, Lord, sa mga nagda-doubt pertaining to your existence, pertaining to your sovereignty, pertaining, Lord God, sa self-sufficiency mo. Lord, I pray that help these people, Lord God. Tulungan mo sila. Paunawa kung sino ka. Paunawa na ikaw ang Diyos na hindi, Panginoon, kayang tinagin, hindi kaya, Panginoon Diyos, na mag-depend o nakasalalay sa mga bagay dito ang sayo. Kundi ikaw ay nag-iisa, ikaw, Panginoon Diyos, ay self-sufficiency. Kaya Lord God, maraming po salamat.
Kung may in-impress ka sa bawat isa, yan in-impress mo, and it will come to pass no matter what. Gawin mo to dahil gusto mo. Paalam mo to dahil ito'y kalooban. Ganapin mo to dahil gusto mo maganap ito. Maraming po salamat. Ikaw ang itataas namin. Ikaw ang patuloy namin sasambahin. And I pray, Father God, ingatan mo ang iyong church. Sama sila pumunta sa araw nito. Ingatan mo sila, be with them. Pakita mo sila kanila, Lord, ang glory mo. Dahil ang lahat ng ito, in everything we do it for your glory. Maraming po salamat. Pagpalain mo yung bayan, pagpalain mo yung church, at ikaw, Panginoon, ang itataas sa buhay ng bawat isa. Maraming po salamat for your glory, in Jesus' name. Amen, amen, amen. So, God bless po at pagpalain po kayo ng Panginoon at gawin po natin ang nararapat sa mga araw-araw na dadaan. So, especially Wednesdays, Fridays, and Saturdays, ano po tayo, na mag-aaral pa rin po tayo ng salita ng Diyos at makinig po tayo, and the Lord wants us to bless us sa lahat ng eras ng ating buhay. So God bless po sa inyo po ang pagpapala at ang pag-iingat ng Panginoon, sa inyo po ang proteksyon ng Diyos. God loves you. Mahal ko rin po kayo. God bless po. God bless.